For today's video, ang project tayo ng kesame dito sa ating kamag-anak dito sa Balok o ating hipag. Dito magkakesame tayo gamit ang ating panibagong pagkakesame gamit ang mga wall angle, carrying channel, tsaka yung ating hardiplex. Dito nagkalalagay na tayo dito ng wall angle. Paikot lalagyan natin to. After natin mag-level, lalagyan natin to ng wall angle. Ito pinaka-dirty kitchen o yung pinaka-kusina. Ito lalagyan natin ng kesame. Ayan. Yan, katulungan natin ating pamangkin. Parang publish yung trabaho natin dito. Yan, medyo marami rin kasi kung gagawin dito. Di ba sa pagkakesame, pintura, tsaka mag-roofing pa tayo rito dun sa pinakasian niya. Babaguhin natin yung pinakabubong niya. Ayan, mapasin nyo dito sa ating kesame yan. Nilagyan ko siya ng tatlong rivet dito sa pinaka-hanger niya para maging matibay. Yan, yan yung hanger niya. May tatlong rivet lahat ng ating hanger para mas maging matibay siya. Yan, para mapasubukan natin kung kano siya katibay, kailangan natin siyang bitinan. Ayan, kung papasin nyo, nakaangat yung dalawang pa ako pero kayang-kaya kong dalhin. Ayan. Nakapaglatag ako dito ng isang buong hardiplex. Ayan. Dito sa part na to, kaya ko siya papakita ko yan. Ayan yung pinaka-ating DIY na pantukod dyan. Laking tulong sa atin na may pantukod tayo. Lalo kapag dalawa lang tayong gagawa or nag-iisa ka lang. Malaking tulong yan. Kaya DIY tayo ng ganyan mga tukod. Yan, dito sa portion na to, sa pinakadugtungan niya, hindi pa to nakaribit. Metal paring lang din to na tinanggalan ko siya ng, ayun, mapapansin nyo, kinaltasan ko siya. Yan. Tsaka natin siya ilalagay. Tapos, yung pag-rivets ko dito, sasabay ko na dun sa hardiplex. Yan. Sabay na siya dun sa metal paring. Hindi ko i-rivet yung pinaka-metal paring na yan. Tsaka ko i-rivet ulit para sa ating board. Kaya sasabay ko na yan sa board. Pag nag-rivet ako ng board, diretso na yan. Tsaka kaya nga pala ako hindi ko pa nire-rivet yan para hindi tatalan yung ating pinagtugtungan. Ayan. Mapapansin dyan, pwede natin i-adjust yan para sakto-sakto tayo sa mga dugtungan. Dito sa portion na to, kailangan din natin maglagay ng gap na 1/8. Ayan, para pasukan ng ating masilya. Ayan. Bago tayo mag-proceed sa CR, meron tayo pang pipinturahan pa nga dito na mga pinto. Yan, bali 4 na pinto to. Sa pinaka-window niya ito, yan, medyo may putik-putik pa yung ilalim niya. Gawa nga na medyo luma na to. Tapos ito bumaba na rin itong isa ng portion dito. Nagkaroon siya ng gaps. Ayan, inangat ko lang yan para matakpan yung gaps niya. Ito yung mga plaster. Isang isang main door na solid wood, tsaka tatlong plaster. Ito yung plaster niya, bali tatlo. Tsaka ito yung pinaka center room. Ayan, kung papasin dyan, naka plastic varnish yan. Kaya medyo mahirapan tayo sa pag-retoko niyan. Gawa nga na mayroon na siyang dating varnish at ang ginamit yan is plastic varnish. Ayan, iduduko finish natin yan ng varnish. Ayan, sa portion na to, yung pinaka panel door niya o yung kanyang pinaka main door, ayan, kung papasin nyo, binaklas ko siya para matakpan ko pa yung gaps niya kasi may gaps siya na almost 1.5 inches. Then lalagyan ko siya ng wood glue para mas maging matibay pa siya pagka binalik natin doon sa ating hamba. Ayan, katulong pa tayong gumagawa. Andito sa pinakahamba niya, kung papasin nyo nga rito, medyo madumi. Ayan, o madumi o yung pinaka masilya o yung pinaka mga pintura, napinturahan yung ating hamba. Ang yun ang gagawin natin na parang tatanggalin natin yung mga pintura na yan para mapalabas natin yung kahoy o mapalabas natin yung matanggal natin yung mga dumi. Para malinisan yan, gumamit na lang ako dito ng kutsilyo tsaka ng martilyo para matanggal ko yung pinaka nakaharang na mga masilya dyan at saka mga semento. Yan, bali semento kasi yung mga yan yan, para malinis natin mabuti. Makapag-proceed tayo sa pagmamasilya.
Yan. Siyempre bago tayo magmasilya, kailangan punasan muna natin ito ng basahan. Ako gumagamit ako din ng basang basahan para patanggal talaga natin yung lahat ng alikabok. At ito, pinabilang nga tayo rito. Pero namasilyahan natin yung ating mga pintuan. Bali, 4 na pinto yan. Yan. 3 flash door, tsaka yung main door, ayan, nakabaklas pa siya. Yan. Tsaka natin siya pipinturahan or ating ipa-primer muna bago tayo mag-proceed sa next step natin. Dahil nga pala nagre-react sa sa may acrylic yung pintura natin dahil sa plastic varnish, gumamit na lang ako dyan ng water based na pintura na glossy white na water base. Ayan, para makapag-haspi tayo na maayos. Ito na yung haspi natin. Gumamit lang din ako dito ng Barchena Lam Black. Ilang ginamit ko rito na pintura, tinting color, para pinaghalo ko lang siya. Doon sa pinaka mga panel niya, gumamit ako doon ng greening tools sa pinakagitnang parts niya. Gumamit ako ng greening tools yan para sa haspi na parang palochina design. Palochina yung maging haspi ng kahoy. Tapos dito sa may pinaka kilid niya, kinamay ko na lang siya. At dito bumili na ako dito ang gamit para sa ating roofing ng ating CR. Ayan. Wala kasi kung makita ng gray at ito lang available niya na kulay yung kanyang brown color. Tsaka ako muna exhaust fan para sa CR niya. Ito yung CR na binaklas natin kahapon. At ito lang nga tayo, puproceed tayo dito sa ating pagbububong. First time ko nga lang palang gumawa ng ganitong trusses ng bubong o ng framing ng bubong. Kaya sa tingin ko kasi kaya ko naman. Kaya ako na lang din ang nagpalit ng bubong na to. Simple lang naman. Yan. Kung papasin nyo na mayroon ng wall angle yung ating CR. Pero hindi ko pa nga siya matuloy. Hindi gawa nga ng wala pa siyang bubong. Kailangan kasi mauna yung bubong niya bago tayo mag-proceed sa dito sa ating pagkakasami. Ayan. Kasi wala tayong hahangiran o dyan kasi natin kakapit sa pinaka tubular yung ating hanger ng ating kesame. Kaya kailangan mauna muna itong bubong bago tayo mag-kesame. Ayan. Ayan. After natin mabubungan yung CR, ito na nga tayo. Proceed na tayo sa ating pagkakesame dito sa CR. Dito sa portion ng CR na to, medyo dinaya ko nga lang siya ng konti. Gawa nga na medyo mababa itong CR. Medyo sa part ng pintuan na to, medyo inangat ko siya. Kasi ditong bubong niya medyo pataas na part na to. Kaya inangat ko siya ng mga 3 cm para hindi masyadong babang-baba yung ating kesame. After ng painting, pinturahan natin siya ng gray. Yung wall test, yung pinakasiling niya is flat latex na white. At dito pa pala mayroon pa tayong mga extra dito na ginawa. Tulad na itong nag-modify ako dito ng switch. Ito kasi nga switch natin dito gagawa tayo dito ng saksakan. Yung pinaka-coblet kasi nila is walang laman. Kaya yung gagawin ko outlet para sa ating bali sa portion na to, yung isang switch niya is nirekta ko na siya para magkaroon tayo ng supply dun sa ating gagawing output ng ating outlet. Ayan. Yung isang switch yun, nilipat ko lang dito sa pinaka line niya para magkaroon tayo supply dito sa ating outlet na gagawin natin saksakan para sa ating router.
Yung router kasi nila isa sa baba lang, ay nilagay ko dito sa pinakataas ng ceiling para maging maganda siya tignan. At the same time, hindi siya nakakabala doon sa part ng ilalim. Dito sa pinaka ceiling, sa kusina niya naman, proceed tayo dito sa may pag sila naman ng exhaust fan nila. Papasalim dyan, gagawa tayo dyan ng exhaust fan o magputos tayo dyan para sa ating exhaust fan. Ayan, kasi na-request na yung ating pamangkin dito na lagyan ng exhaust fan yung kanyang kitchen. At dito sinabay ko na rin sa wiring ito nga pinaka nilang Jetmatic. Yung papasin yung Jetmatic na dito, yung wiring niya is nakaladlad lang, then aarawan siya rito na ulanan. Napakadelikado kasi na pagkaganyan. Ayun, papasin nakaladlad lang yung kuryente nila rito. Kaya isasabay na natin yan sa pag-wiring natin dito sa ating exhaust fan para maging malinis din yung ating wiring dito. Papasin nyo nga dyan side dito sa may steel na kit natin. Delikado kasi yun, naka-smart sa steel kit natin. Ayan, dito nga kumuha ko, magpabili tayo rito ng PVC para papasukan ng ating wire papunta dun sa ating Jetmatic para maging safety siya sa ulan o sa tubig. Ayan, papasin nyo, lagyan ko siya na elbow dyan para hindi siya pasukan ng tubig. Ayan, dyan na natin papadaanin yung ating wiring na ating exhaust fan. Yan na rin tayo nakukuha ng supply ng ating exhaust fan. Dahil nga may supply na to dati, ay meron na to dating wiring, gumamit lang ako dito ng molding, ayan, para malinis pa rin siyang tignan. Doon tayo kukuha ng supply kasi sa dating saksakan ng dyan tayo kukuha ng supply para sa ating supply ng ating exhaust fan. The same time, dyan na rin tayo kukuha ng supply sa Jetmatic. Iaayos lang natin yung wiring nya para iwas na rin sa aksidente na makakuryente yung ating mga wire sa labas. Naka-prone kasi sa basa yung ating wiring, hindi siya nilagyan ng flexible man lang, kaya gagawin natin siya ng paraan. Dito natin siya padadaanin sa ating exhaust fan. Ayan. At ito na nga yung ating nangyaring project dito. Mapapansin nyo, ito na yung ating funnel door o yung ating main door. Ayan. Nakahaspi na nga siya ng paluchina wood haspi. Then, kinamay ko na nga lang itong pinaka-lid niya para maging maganda itsura niya. Ito yung first room. Ayan, yung haspi ng first room natin. Bale, ito is splash door lang siya. Ito na, dito naman tayo sa center room. Ayan. Ito yung update sa mga ginawa natin dito. Tapos retouching din ng mga pintura. Ito nga yung router natin sa sinapit sa ating taas. Kumuha tayo saksakan dyan. Kumuha tayo ng supply doon sa kanilang coblite. Hindi mo kasi ginagamit yung coblite, kaya dyan na tayo kumuha ng supply sa coblite. Ginawa ko na lang siya ng paraan. Yan. Tapos dito naman sa pinaka likod na room. Yan. Tapos nagdagdag din tayo dito ng extension para sa TV. Yan, kumuha tayo supply dito sa room. Pinalabas natin siya rito malapit sa TV o sa likod ng TV. Yan, ginawa tayong TV rotate. Ayan, dyan tayo kung supply. Dito sa portion ng CR, ito sabi din ng ating pamangkin nga rito, bukasan natin ng talim yung pinaka step ng ating CR. Tinanggalan ko ng talim yun para hindi daw siya masugat doon. Then dito sa CR, ayan, ito yung sinuggest ko na lagyan din ng exhaust fan para matanggal yung mabilis lumabas yung init ng loob. O yung amoy niya mabilis lumabas o mabilis mag-evaporate yung amoy niya o yung kulob, yung amoy kulob sa loob. Ayan. Lagyan natin siya ng exhaust fan. Doon na tayo kumuha sa pinaka-ceiling niya para hindi na tayo magbutas dito sa pinaka-walling, para hindi, kasi medyo mababa na rin itong ating ceiling, kaya sa ceiling na kumuha ng pagbutas ng ating exhaust fan. At dito rin sa update natin dito sa ating likod, ayan, pinapintura ko na rin dito yung steel kit. Tapos ito na yung ating final na wiring. At dito kung gumamit niya ako dito ng molding para malinis siyang tingnan. Ito yung ating hipag. Ayan. May-ari ng bahay. Then dito yung pinakasaksakan niya na rin. Hindi ko na nga siya tinap sa mismong outlet para just in case na magkaroon ng trouble, hugutin na lang nila yan. Okay na yan. Pwede na silang humakom dyan sa mga part na yan. Mula sa exhaust fan at saka dun sa ating likod.
sa Jetmatic. Ayan. Pero may sariling switch ako nilagay dyan para sa exhaust fan para mabilis i-on off yung ating exhaust fan. Ayan. Diyan kasi yung kalan niya para matanggal yung init na galing sa may siling o sa ating gasol pagka nagluluto. I-on lang niya ron. Ayan. Ito yung ating nilagay para safety na, hindi na nakalaylay yung ating wiring para sa ating Jetmatic. Ayan. Gumamit ako ng PVC dyan. Ayan. Dito ko pinadaan sa exhaust fan para malinis na siyang tingnan. At dito sa portion na to, gumawa din ako alulod dyan. Gamit yung 4 inches na PVC. Gumamit ako ng alulod dun para hindi ito pumasok sa loob yung tubig ulan. Ayan. Dati sa portion na to, ito tumatagas na dati. Pinalitan ko siya ng PE pipe. Ayan. Yung Jetmatic na malakas kasi yung tagas niya. Ginumahan lang kaya inayos ko na rin yun. At ito yung ating CR. Ayan. Ito yung ating first time na magbubong. At para sa akin, satisfied naman ako sa kinalabasan. Para sa akin, hindi na masama sa first time na magbubong ng ganitong long span. Tsaka tubular. Ayan. Ganun lang guys, and thanks for watching.